Amen. Mapagpalang araw sa iyo, Sister Vicky. Mapagpalang araw sa iyo, aking partner na pogi. Amen. Brother Once Joe. again, tayo ay nagkasama para sa isang layunin upang papurihan, parangalan si Yahweh El Shaddai sa kanyang Amen. anibersaryo sa araw na ito. At tayo ngayon, Sister Vicky, ay narito ngayon sa lugar ng Ina ng Laging Saklolo Parish, San Pedro Chapter, para ipagdiwang ang kanilang ika-siyam. Tama ba ako? Opo. Ika-ninth Ninth year. anniversary Anniversary. celebration Amen. ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Nasa kamay ng mga nais pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Pumapalakpak ng malakas at may kasamang sigaw. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Amen! Lord! Palakpak sa ating Panginoon na muling nabuhay. Glory to God, glory to Christ Praise Jesus. God. At Sister Vicky, sa Opo. oras na ito ay panimulan natin ang ating pagdiriwang ng anniversary ni Yahweh El Shaddai sa mga makalangit na awitin at tayo po ay sasamahan ng ating mga kapatid. Ang Ina ng Laging Saklolo Gospel Music Ministry and Band. Amen. Amen. Purihin, Praise purihin. God. Hallelujah. Palakpakan si Yahweh El Shaddai at Amen, tayo ito amen. tumatayo, pumapalakpak at magpupuri sa ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Low sound check. Parang tagilid yung bangka. Walang tao dito sa left side. Unahin na po natin punuin tong bandang harap. Meron po ditong tig 10,000. 10,000 na palakpak. Dito na po tayo. Para pong alam nga namang nandito ako. Ito po yung gitna. Ayan, ayan po yung ating camera. Magagawin ko dito. Okay, palakas sa palakpak po para sa ating Yahweh El Shaddai. Lipat na po muna tayo. Sige, hintayin ko po kayo. Sabi po ng ating MC, masunurin ang mga anak ni Yahweh El Shaddai dito sa Hagunoy. Tingnan natin kung may susunod. Apa. Yung pong mga nasa likod, punuin po natin ng bandang harap para po yung mga darating na bago, sila na po dyan mamaya. Sige po. Bibigyan ko kayo ng 2 oras para lumipat. Ayan, habang lumilipat, pumapalakpak na malakas sa ating Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, malakas. Mas malakas. Hallelujah. May kasamang malakas sa sigaw ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, happy anniversary po. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, Kapatid. happy anniversary. Happy anniversary. Ayan, maligayang kaarawan po ng pagsisimula ng gawain dito. Ilang taon na nga po? 9 years. Ayan, 9 years na po, Naalala ko po noon, maliit pa ako. Nagsisimula pala yung gawain dito. Ito nga po, umabot na tayo sa 9 na taon, Isang taon na lang, ilang taon na? 10. O galing niya po, 1 plus 9 equals 10. At sa mga oras po ito mga kapatid, atin pong sama-samang purihin ang ating Yahweh El Shaddai. At atin pong ilagay ang presensya. Damhin po natin ang banal na presensya ng ating buhay na Diyos sa oras na ito. Na siya pong nangunguna, nananahan sa ating lahat, sa ating mga puso. At bilang nagdiriwang ng anibersaryo, mas maigi po, ibigay natin ng the best para sa Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba? Sagot po kayo, hindi po pahawal sumagot. Amen po ba? Amen. Kasi po, pag si Yahweh El Shaddai ang nagpala, pag siya yung tumugon sa ating mga panalangin, higit pa po sa ating hinihiling ang binibigay niya. Naniniwala po ba kayo doon? Pumalakpak nga po ang mga answered prayer na sumigaw ang mga pinagaling. Lumundag ang mga pinayaman na. Daming mayaman dito. Ayan, mukha naman kayo mayaman lahat. Ano po? At tunay nga pong walang anak si Yahweh El Shaddai na hindi niya pinayaman, hindi niya pinagaling. Lahat binibigay ng Diyos kahit hindi natin hiningi, ibinibigay ni Yahweh El Shaddai. Kaya't marapat lamang po, ibalik natin sa Diyos ang nararapat na papuri at pasalamat. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos. Sama-sama po natin purihin ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah.
banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah. Minsan pa po, sama-sama tayong mawit sa Diyos. Bawat Oras, walang hanggan, pagpupuri ang iaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taas, Ang kataas sa Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ang ating Diyos sa buhay. Pupurihin ka, Yahweh El Shaddai. bawat oras, walang Hanggang pagpupuri at ng mga anghel at nilikha. isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin natin ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, ang kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, mapagkailanman. Oh, hallelujah. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos, mapagkailanman. Oh, hallelujah, purihin ka. Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, mapagkailanman. Sa uling pagkakataon, hallelujah, purihin ka aming Yahweh. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan at kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Ikaw ang aming Diyos, magpakailanman. Ikaw ang aming Diyos, magpakailanman. Magpakailanman. Oh, hallelujah, purihin kami, Yahweh. Sambahin kaming Diyos. Karapat dapat ka sa aming paborit, pasalamat, Yahweh El Shaddai. Oh, hallelujah. Oh, praise your name, oh Jesus. Hallelujah. 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 Purihin kaming Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin malakas sa ating Yahweh El Shaddai.
Palakpak na may kasamang sigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Okay, sige po. At tayo patuloy na magpuri sa ating El Shaddai. Ayan, palakpak ang mga kamay. Galaw-galaw ang katawan. Ano po, kahit mainit ang panahon, mas mainit ang pagmamahal ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Sabihin mo sa Kanya, mahal din kita. Sige po, tayo mahal sa ating Panginoon, sa ating El Shaddai. Hallelujah! Taas ang mga kamay. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawin. Hallelujah! Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Taas ang mga kamay, mataas ang mataas. Aking kamay, taas ang kamay. Pangalan mo'y luwalhati, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Minsan ba, mga labi ko, O Diyos? Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Taas ang mga kamay! Hallelujah! Aking kamay. Ayan, mataas ang mataas. Pangalan mo'y luwalhati, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Sabay-sabay tayo! Napakasayang magbigay papuri, labis na galang nararamdaman, at pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. At pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah. Patuloy tayo sa mga babawi sa Diyos. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso mo ay tuwang-tuwa. Kasiyahan! Kasiyahan ay umahaba. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Sabay-sabay tayo! Napakasayang magbigay papuri, labis na galang. Labis na galang nararamdaman, at pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. At pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat galang. Itaas ang may, itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa Diyos. Napakasayang magbigay papuri, at labis na galang. Labis na galang nararamdaman, at pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. At pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Isan pa, napakasarap, napakasayang magpuri sa Diyos. Napakasayang magbigay papuri, labis na galang. At pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. At pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat. Hallelujah! Taas ang mga kamay! Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo. Mataas ang mataas. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan
sa Diyos na nakataas ang mga kamay. Praise God. Okay. Alam niyo po kung bakit pinapataas ko yung kamay ninyo? Pag pumapalakpak, yun po kasi talaga ang palakpak sa Diyos, nakataas ang mga kamay natin. Yung pong palakpak na ganito, yung mababa, palakpak po yan sa mga artista, sa mga politiko, o sa mga ibang taong inahangan po natin, ano? Kaya po kailangan, iba yung sa Diyos. Ano po, pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba. Buti nga po, tapos na yung palakpak waresma, yung walang tunog. Tapos na po yun. Nabuhay po. Buhay muli ang ating mga palakpak, ano? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, Kapatid, ngayong araw na ito, Ngayong araw na ito, ibigay mo na ibigay mo na ang pinakamainam, ang pinakamainam, ang pinakamaganda ang pinakamaganda na maibibigay mo na maibibigay mo. na pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. At umasa ka, Asa ka? iuuwi mo Iuwi mo ang the best ang the best na biyaya na biyaya. galing kay El Shaddai. Galing kay Hindi lang yon. Sabihin mo, hindi lang yon. Hindi lang yun. Kahit malayo pang Pasko, Kahit malayo pa ang Pasko, may bonus ka pa. may bonus Sang ka pa. pasan Dito ka pa. lang yan sa gawain ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Palakpakan naman lakas sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Lakasan niyo yung palakpak. Nagsisimula pa lang tayo, pagod na kayo. Yung mas malakas. Alam niyo po, sabi ng mga preacher, sabi nila, yun daw po mga taga-Hagunoy, ibang pumalakpak. Sinasabi pa lang na pumalakpak, pumapalakpak na ng malakas. Lumuluntag na. Lumuluntag ng mataas din. At sumisigaw ng hallelujah. Hallelujah! Ayun. Totoo po yung sabi ng mga preacher. Ayan. O, tapos na po yung practice natin. Tayo po ay aawit na sa ating Panginoon. Sige po. Tayo patuloy magpuri sa Diyos sa iba't ibang tiyempo. Hallelujah! Ayan. Palakpak muli. Palakpak sa Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit, wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad. Purihin ka, O Yahweh! Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit, wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasabahin kita hanggang ako'y may hininga. Sa iba't ibang tiyempo, pupurihin ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit, wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Purihin ka, O Yahweh! Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit. Wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasambahin kita! Sasambahin kita hanggang ako'y may hininga. Sa iba't ibang tiyempo, pupurihin ka, Panginoon. Tayo magtsatsa! Ako'y magtsatsa! Magmamarcha! Ako'y Two, mabansya, three, magbugi! ako'y mabugi. Sige. Habang nagpupuri ako, lulundag, mataas! Ako'y lulundag, Hanggang sa magdama, ako ay sisigaw ng ano, woo! Ito ay para sa iyo. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh! Sabay-sabay tayo. Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit, wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Purihin ka, O Yahweh! Purihin ka, O Yahweh, awitan ka ng bagong awit, wagas ang pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasabahin kita hanggang ako'y
pinakamataas. Ako ay luta Ganda! hanggang sa magdamag. Ako ay sisigaw. Malakas! Ito ay para sa Ako'y magcha-cha-cha! ako'y magcha-cha-cha. Ako'y magmamasya. Magbugi! Ako'y magbubugi habang nagpupuri. Ako'y lulundag! Ako ay luta hanggang sa magdamag. Ako ay sisigaw. Hallelujah! Ito ay para sa'yo. Ako'y magcha-cha-cha! 1, 2, 3! Ako'y magcha-cha-cha. Ako'y magmamasya. Magbugi! Ako'y magbubugi. O, handa kayo sa paglundag, yung pinakamataas. Mataas na lundag. Ako ay luta hanggang sa magdamag. Ako ay sisigaw. Ito ay para sa'yo. Ako ay sisigaw. Ako ay sisigaw. Ito ay para sa'yo. Ako ay sisigaw ng malakas. Ako ay sisigaw. Ito ay para sa'yo. Amen. Hiningal ba kayo? Hallelujah. Ako hindi. Sakto lang. Nakakatuwa naman po, no? Pati yung, tawag doon sa maliit na pusa. Kuting, pati yung kuting nag-El Shaddai. Umahatid ng anniversary, Sayang. Napakarami pong inihandang biyaya ng Diyos. Pero hindi pa natin mapuno ito. Hayaan niyo po, yung biyaya pa na para sa mga bakanting upuan na yan, sa inyo yon. Kaya, sa simula pa lamang siglahan na natin hanggang sa matapos, At wag na wag po kayong uupo, hindi pa po tayo tapos. Yung mga nakaupo dyan, pagod na ba kayo? Gusto niyo na po bang magpahinga? Ayaw. O, taas ang kamay ng gusto pang magpuri sa Diyos. Malata na yung iba. Basa na yung damit. Ayan niyo po, yan po ay biyaya nagmumula sa Diyos, Inaalis lang ng ating Yahweh sa yung mga toxins sa katawan natin. Ano po, yung mga sakit karamdaman, tatanggalin niya ng ating Yahweh Shaddai. Magiging malusog na po tayong muli. Taas ang kamay ng mga pinagaling na ni Yahweh Shaddai. Daming may sakit. Pero mas maraming pinagaling ang Diyos, Wala na magme-maintenance. Ang i-maintain niyo po yung pagdalo sa gawain ng Diyos. Yung panalangin na palagi tayong ingatan ng ating Yahweh Shaddai. Amen? O sige, isa na lang. Isa pang masiglang awitin sa Panginoon. Sige po, palakpak tayo muli sa Diyos. Di pa po tayo tapos, nasa kalagitnaan pa lang tayo. Gigisingin natin yung mga natutulog na ugat sa katawan natin. Hallelujah! Praise God! Panginoon, ikaw ang lumikha Ng lahat ng bagay. ng lahat ng bagay sa mundo. Lubos-lubos ang pagpapala mo. Makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Minsan pa. Hallelujah! Panginoon, ikaw ang lumikha Ng lahat ng bagay. ng lahat ng bagay sa mundo. Lubos-lubos ang pagpapala ng Diyos. Pagpapala mo, makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Papuri ko at pagsamba, tanging sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Minsan pa. Papuri ko at pagsamba,
Panginoon, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. ng lahat ng bagay sa mundo. Lubos-lubos ha. Lubos-lubos ang pagpapala mo. Makapangyarihan. Makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Papuri ko at pagsamba laging sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin, O Panginoon. Papuri ko at pagsamba laging sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin, O Panginoon. Ikaw na mo, Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, sa buhay ko. Papuri ko at pagsamba. Hallelujah. Papuri ko at pagsamba laging sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin, O Panginoon. Papuri. Papuri ko at pagsamba laging sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin, O Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, O Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, sa buhay ko. Praise God. Malakas na palakpak muli sa ating Yahweh El Shaddai. Sabi po sa awitin, ikaw lamang, O Diyos. Walang iba. Wala iba tayong sasambahin kundi ang ating Yahweh El Shaddai lamang. Amen? O muli, palakpakan na malakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yan. Aking kodigo. Sige po, at manatili tayong nakatayo. I-relax muna natin ating mga sarili. Ano po, sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po ay nagse-celebrate ng anniversary. Kaya po, hinihiling ko sa ating lahat, kalimutan muna po natin yung ating mga dalahin sa buhay. Yung mga bagay na inaabala tayo. Yung mga bagay na iniistorbo yung ating pananampalataya. Ano po? Mag-focus muna po tayo sa ating Yahweh El Shaddai. Kalimutan muna natin yung mga bagay na yon. Humingi muna tayo ng kalakasan sa Panginoon. At pag tayo ay pinalakasan ng Diyos, simple na lang yung mga yon. Mga problema, sabihin mo nga, sisiw lang yan. Malaki ang Yahweh El Shaddai ko. Sabihin mo sa kanila, malakas ang tatay ko. Sino ba yung tatay natin? Si Yahweh El Shaddai. Mahina eh. Si Yahweh El Shaddai. Yung mas malakas pa. Si Yahweh El Shaddai. Okay. Hindi naman kayo galit niyan. Okay lang po kayo. O si Yahweh El Shaddai yung tatay natin, ano? At ang mga tatay natin, hindi tayo kayang pabayaan. At yung ating tatay, yung ating Yahweh El Shaddai ay may kahinaan. May kahinaan po ang Diyos, alam niyo ba yun? Sinasabi natin, malakas ang Diyos, makapangyarihan siya. Pero meron siyang isang bagay. Meron siyang kahinaan. Alam niyo po kung ano? Tabi niyo, ano? Ano? Ay, hindi pala ano. Ang tanong doon, sino? Sino? Lakas yun naman. Sino? Adi ikaw at yung katabi mo, tayo po yung kahinaan ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, mga bagay na hindi natin hinihingi sa Diyos, ibinibigay niya. Paano pa kaya yung mga bagay na gusto nating hingin sa Diyos ang hindi niya ibigay sa atin? Amen? Isa lamang po ang kailangan. Patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Manalig lang tayo. Patuloy tayong kumapit sa kamay ng Diyos. At siya po yun, tutugon ang Diyos sa ating mga kahilingan. Amen? Natahimik kayong bigla. Taas ang kamay. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos. Patuloy po nating damhin ang banal na presensya ng ating Yahweh El Shaddai sa mga oras na ito. Bilang pasalamat sa Diyos, tayo answered prayer na. Isang bagay lang naman ang hinihiling ng Diyos sa atin eh. Patuloy tayong manalig at manampalataya at siya na ang bahala. Siya na ang bahala sa buhay mo. Praise God.
Pupurihin ka, Jesus. Sasambahin ka, O Panginoon. Pangalan mo lamang ang itataas. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Anumang pagsubok ang dumating, wala akong iba mahihiling. Ikaw lamang ay sapat na sa akin. Pangahawakan ko mga pangako mo sa amin. Manalig ka lang, umapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, magliliwanag muli, dilim mahahawi, at sa iyong buhay pag-asa'y ngingiti. Amen. Napakagandang assurance ng ating Yahweh El Shaddai yun. Amen. Manalig ka lang, kumapit ka lang. Pupurihin ka, Jesus. Sasambahin ka, O Panginoon. Pangalan mo lamang ang itataas. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Ano mang pagsubok ang dumating sa buhay mo, kapatid? Pagsubok kang dumating, wala akong iba mahihiling. Ikaw lamang sapat na sa amin. Pangahawakan namin, O Diyos. Pangahawakan ko mga pangako mo sa amin. Manalig ka lang, kumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, magliliwanag muli, dilim mahahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Manalig ka lang, kumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, magliliwanag muli, dilim mahahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Minsan pa. Manalig ka lang, kumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, magliliwanag muli, dilim mahahawi, at sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Ganyan po ang pangako ng Diyos, ano? Manalig ka lang, kumapit ka lang. Ayan, walang hindi gagawin ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo kayang tiisin, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos, napakalaki ng puso ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Sige po, purihin natin muli ang ating Diyos. Manalig ka na, kumapit ka na. Manalig ka lang, kumapit ka lang sa kanyang mga kamay. Ay huwag kang bibitaw, magliliwanag muli, ang dilim mahahawi, sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Manalig ka lang,
sa iyong buhay ang pag-asa'y iigit. Magliliwanag muli, magliliwanag muli. Dilim mahahawi at sa iyong buhay ang pag-asa'y magliliwanag muli. Magliliwanag muli. Dilim mahahawi at sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Ang pag-asa'y ngingiti sa ating lahat. At sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. At sa iyong buhay ang pag-asa'y ngingiti. Praise God! Palakpakan na malakas ang ating El Shaddai. Hallelujah! Happy anniversary po sa ating lahat. Salamat po. Manatili tayong nakatayo mga kapatid. Tayo po ay mananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, sa anniversary ito, Yahweh, patuloy kami, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, sa 9 na taon ng paglingap, pagsama mo, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon. Kaya naman, sa bawat sandaling nalilipas, aming dinideklara ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai ay patuloy na kikilos upang magpala o makatagpo ng bawat panalangin, at aming inaangkin na ang bawat tutungtong sa lugar na ito ay makakaranas ng tanda, himala at kababalaghan. Pagpalain, Panginoon, ang bawat sandali na lilipas, at ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na papurit, palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Palakpak ng mga mananagumpay. Palakpak ng mga pinagpala. Praise. Amen. Amen, Sister amen. Vicky, ang Yes, kay sarap po. magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Tunay nga yung- Daman-daman natin yung Amen. presensya nating Panginoon. Tunay sa nga yung ating inawit nila na pag-awit. kumapit ka lang, Amen. manalig ka lang. Amen. Sabi mo siyang katabi, kapatid, Kapatid, manalig ka lang, manalig ka lang. kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Baka malaglag ka sa upuan mo. So mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga sandaling ito, Sister Vicky, tayo ngayon dadako na sa ating munang inspirational talk. At tayo po ay biyaya ni Yahweh El Shaddai ay sinamahan sa ika-9 na taong anniversary ito ng ating kapatid, walang iba, ang ating minamahal na kapatid, Sister Emma May Marcelo Nasancieno. Pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai sa ating inspirational talk. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, sa mapagmahal, Yahweh El Shaddai ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos sa pinasasalamatan namin ngayong oras na ito. Salamat po sapagkat sa loob ng 9 na taon naranasan namin ang sukdulang biyaya mo. At Panginoon, marapat lamang na sa oras na ito, patuloy pa kaming makapakinig ng iyong mga salita sapagkat alam namin na ang iyong mga salita ang kailangan namin sa aming buhay. O Diyos, patuloy mong pagpalain ang iyong mga salita na aming pagninilayan at pagsasalu-saluhan sa hapong ito. Nang sa gayon, sino man po sa amin ang may sakit, may karamdaman, ay tumanggap ng himalang kagalingan. Sino man sa amin ang nanghihinat ng lulupaypay, ay tumanggap ng kalakasang nagmumula sa iyo. At patuloy naming aangkinin na sa tulong ng iyong Espiritong Banal, ang iyong mga salita ang magbibigay ng pag-asa at sukdulang biyaya pa sa aming mga buhay. Yahweh, pagpalain mo po ang mga susunod pa na sandali, at ang lahat po lang ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
kay isang mabisang panalangin ng aming mahal na inang si Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Yung palakpak ng nagpapasalamat kay El Shaddai. Praise God. At sa oras po na ito mga kapatid, manatili tayong nakatayo at akin pong babasahin ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 12, talata 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Muli palakpakan natin ang Diyos at sabihin natin sa ating mga katabi, kapatid, Happy Anniversary! Taas ang kamay ng mga nagagalak sa presensya ng Diyos. At bago po kayo magsiupo, tatalon muna tayo. Handa na ba kayong tumalon? Ito'y talon ng pananampalataya. Ibig sabihin, tumatalon ka pa lang, inaangkin mo na may himala ng ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Amen? At dahil ito'y inyong ika-9 na taon, tatalon tayo ng ilan? 9 na talon para sa inyong ika-9 na taon. Ha? Handa na ba kayo? At pagkatalon po natin, sasabihin natin na malakas, Salamat Panginoon, pinagpala mo ako. Ano pa ating sasabihin? Salamat Panginoon, pinagpala mo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salamat Panginoon, pinagpala mo ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, maaari na kayo magsiupo sa presensya ng Diyos. 9 na talon pa lang yon, hiningal na tayo. Paano pa kaya kung ito'y umabot ng 90 years? At salamat po sa biyaya ng Diyos. Muli po tayong nagkita-kita. Matagal-tagal din po yung huling punta ko dito sa simbahan ng Ina ng Laging Saklolo. At salamat po sa paanyaya ng mga manggagawa sa lugar na ito. At kanina po habang ako'y nagbabiyahe, sabi ko sa Panginoon, Lord, ano bang mensahe mo na ibig mong ibahagi ko sa kanila sa hapong ito? At ang tagpo po na ito ay tinatawag na inspirational talk. Sabihin sa iyong katabi, inspirational talk. Ibig sabihin, habang tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, gusto ng Diyos tayo'y ma-inspire. Gusto ng Diyos tayo'y sumaya. Gusto ng Diyos tayo'y gumaling. Gusto ng Diyos tayo'y mapuno ng pag-asa. Amen ba? At kapag ang isang tao'y inspired, tingnan nyo nga po yung mukha ng inyong katabi. Mukha po bang inspired o mukhang expired? Kasi dalawa lang naman yan eh. No? Kundi mukhang inspired, mukhang expired. Nawa, mukha tayo mga inspired. And upon listening and hearing to the Word of God, we will be more inspired. Palakpakan natin ang Diyos. At ito, alam nyo, pinapaalala sa atin ng simbahan ngayon na may Kristong muling nabuhay para sa atin. Ha? Jesus is risen. Siya'y muling nabuhay. At nawa sa mga mukha pa lang natin, kitang-kita na talagang may Kristong muling nabuhay. Pwede bang tapikin mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, katabi, tapos na ang Biyernes Santo, kaya ngumiti ka na. Alam niyo, ng Biyernes Santo, ako po'y nasa Ambel, busy sa mga activities natin doon. May Stations of the Cross,
mayroon pong 7 palabras, may communion service, may veneration of the cross. At mayroong isang prayer partner na nagtanong sa akin at lumapit. At ganito yung tanong niya, Sister Emma May, hindi ba Biyernes Santo ngayon? Dapat malungkot tayo. Dapat nakasimango tayo. Naalala ko po noon, nung Biyernes Santo, sa amin sa Baliwag, Bulacan, gigisingin kami ng nanay at tatay namin, umaga pa lang paliliguin na kami. Bakit? Anak, kapag kayo inabutan ng alas 12, alas 3, ang tubig magiging dugo. Ang daming kasabihan noong araw eh. Pero ito, anong ipinapaalala sa atin ni Kristong muling nabuhay? Na nawa ang ating buhay patuloy nating itinutuon kay Kristo. Amen ba? Tama yung sinabi nung nag-lead kanina ng choir eh. Sabi niya, focus. Sabi mo sa iyong katabi, focus. Ngayon, kanino tayo mag-focus? Dito sa sulat sa mga Hebreo, kung babasahin po natin yung English translation, ang sabi dito, you fix your eyes on Jesus because He is the author and perfecter of our faith. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo sapagkat Siya ang Diyos na patuloy na pinagmumulan ng ating pananalig at pananampalataya. At ito, ang isang taong nakatuon ang kanyang paningin kay Kristo, focus siya number 1 sa kalooban ng Diyos. Focus on God's will for you. Sabi mo sa iyong katabi, God's will. Ayun. Mag-focus tayo sa kung anong kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi lamang kung anong gusto natin, kundi mag-focus sa kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos para sa atin. Pag atin pong binalikan, marahil nung ikaw ay bata pa, iba yung pangarap mo sa iyong buhay sa nangyayari sa iyo ngayon. Yan. Alam niyo, nung ako'y bata, ang pangarap ko, naku, napakataas ng pangarap ko maging cashier sa grocery. Kaya ang pangarap ko noon, yung bilhan ako ng nanay ko, yung parang may calculator, yung pang-cashier. Pag ako'y binibilhan ng ganun, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, Lord, salamat, natupad ng pangarap ko. Maging cashier. Tapos kapag namamalengke, nanay ko, nag-grocery, yung barcode, di ba? Yung parang ipapunch mo. Sabi ko, wag niyo munang ilalagay sa kusina, ipapunch ko muna yan. Kumari ako yung kahera, kumari ako yung cashier. At habang lumilipas ang panahon, alam niyo yung pagiging cashier na yun na pangarap ko, nag-iiba. Hanggang sa dumating yung point, naging pangarap ko na maging artista. Yun nga lang, yung pangarap ko na iyon ay iba, hindi nangyari. Bakit? Nung kami po'y mag-audition kasama yung tatay ko, naku, hindi ako nakapasa. Umuwi akong luhaan, hindi ako nakapasok sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Isa po ako sa mga nag-audition noon. Tapos eto, alam nyo kapag aking pinagninilayan, sabi ko, Lord, ibang-iba talaga yung kalooban mo at yung plano mo kesa sa kalooban namin at plano lang namin para sa aming buhay. Kapag akin pong binabalikan, sabi ko, Lord, hindi nga ako naging cashier, hindi man ako naging artista. Ayos lang kasi ginagamit mo naman ako sa iyong banal na gawain para ipahayag ang iyong mga salita. Kayo po, nung kayo'y bata, ano ang inyong pangarap? Ha? Ang pangarap nung iba ay maging polis, maging sundalo, maging inhenyero. Si Brother Charles, kilala niyo po si Brother Charles? Ha? Yung kahawig ni Coco Martin. Ang pangarap niya, alam niyo, nung siya'y bata, siya po'y maging piloto. Siya'y maging piloto. Bakit? Para daw makita niya yung magagandang stewardess. Pero sa paglipas ng panahon, hindi iyon ang nangyari. Kasi kaya pala siya hindi naging piloto, para pala magkakilala kaming dalawa.
At ngayon, hindi lang siya nagdadala ng mga tao sa ibang bansa, di ba? Hindi sumasakay ng eroplano, pero tagapaghatid rin siya ng salita ng Diyos, kagaya ng inyong abang lingkod ngayon. Ganyan eh. May mga plano tayo sa ating buhay na kung minsan makikita mo, parang hindi iyon yung nangyari. Pero pag binalikan mo, magpapasalamat ka sa Diyos, buti na lang. Buti na lang. Tapos masasambit natin, kaya pala. Di ba? Focus on God's will for you. Ano nyo, pag tayo mananalangin, napakahalaga, lalaki pa natin yung panalangin natin ng sa bandang huli, Lord, your will be done. Panginoon, ito yung gusto ko. Ito yung plano ko. Ito yung ibig kong mangyari. Pero sa bandang huli, ang kalooban at magandang plano mo pa rin ang masunod sa buhay ko. Di po ba? No? Marahil noon, pangarap nyo lang para sa inyong mga anak, makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, higit pa doon ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Yung inyong mga anak nasa ibang bansa na, may magagandang trabaho, may magagandang negosyo. Di po ba? No? Ganyan eh. Kapag tayo nagtiwala sa magandang plano ng Diyos, makikita natin ang malayang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Focus on God's will for you. Pangalawa, focus on God's way for you. Pamamaraan ng Diyos. No? Pamamaraan ng Diyos. At ito, habang ako'y nagninilay, alam niyo, sa totoo lang, sabi ko, Lord, kung minsan yung pamamaraan mo, yung plano mo sa amin, yung magandang plano mo sa amin, bago namin makamit, yung pamamaraan mo parang hindi nagiging madali. Di ba? Para halimbawa, gusto mong pumunta ng Hong Kong Disneyland. Bago ka pumunta ng Hong Kong Disneyland, di ba marami kang dapat gawin? Kailangan may passport ka. Di ba? Kailangan magbubook ka ng flight mo. Kailangan, syempre, may pera ka. Yeah. Alam nga naman gusto mong pumunta ng Hong Kong Disneyland, matutulog ka lang kinabukasan na sa Hong Kong Disneyland ka na, walang ganun. No? Bago natin makamit madalas ang magandang plano ng Diyos, kailangan dadaan tayo sa kanyang pamamaraan. At madalas ang pamamaraan ng Diyos ay hindi madali. Pero ito, kung ano yung mga nagiging mahirap at challenging na pamamaraan ng Diyos, makikita natin, yun yung mga pangyayaring nagbigay sa atin at humubog sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. O naalala ko yung isang sister, pangarap niya makarating sa Hong Kong Disneyland. Alam niyo, siya'y answered prayer. Bakit? Niregaluhan siya nung kanyang anak, Nay, birthday mo sa susunod na buwan, papadalhan kita ng ticket papuntang Hong Kong Disneyland. Ay, tuwang-tuwa yung nanay. Bakit? Ay, pangarap niya yun eh. Kahit 50 years old na, gusto pang sumakay sa mga rides. Gusto pang makita si Mickey Mouse. Ganyan eh. No? Childhood dream. So itong si nanay, talagang excited na excited siya. So nung date na nung flight, from Nueva Ecija, biyahe siya. Biyahe papuntang airport. Yun nga lang, 1 hour before her flight, hinahanap niya yung kanyang passport pagdating sa airport. Pagdating niya doon, hanap siya ng hanap, binaliktad niya yung kalang 3 maletang daladala. Wala doon yung passport niya. Ano sa tingin niyo? Natuloy kaya si nanay? Hindi natuloy. Bakit? Ay yung pinakamahalagang dapat niyang gawin at dapat niyang dalhin. Nakalimutan niya. Bakit? Sobrang excited. Ayan nangyari. Alam niyo, hindi siya natuloy makarating ng Hong Kong, Disneyland. Ganyan kung minsan eh. Pero alam niyo, eto, yung saktong-saktong flight na yon, ng biyahe niya,
nagkaroon ng aberya yung eroplano. Nagkaroon ng disgrasya yung eroplanong dapat kanyang sasakyan. Buti na lang, naiwan niya yung passport niya. Kaya hindi siya nakasakay doon. Hindi siya nakasama doon sa mga naaksidente. Buti na lang. Yan na. Pag uwi niya ng bahay, lungkot na lungkot. Lungkot na lungkot. After ilang oras, ayun, napag-alaman, lumabas sa balita. Nagkaroon ng disgrasya yung eroplanong dapat kanyang sasakyan. Di ba sa ating buhay, ganyan din? May mga nangyayari na kung minsan hindi mo naman inaasahang mangyayari, pero pinahihintulot ng Diyos na mangyari. Bakit? Dahil iba ang kanyang pamamaraan kaysa sa pamamaraan lamang natin. Focus on God's way for you. Kanina po, kasi ngayon ako po'y magkaroon na ng asawa, hindi na ako taga Bulacan. Naging taga Cavite na po kami. So mula Cavite, tiningnan ko yung pasok ko po dito for inspirational talk. Nakalagay sa invitation ninyo, 3:10. So umaga pa lang, gumayak na ako. At sabi ko, sasakay ako ng bus, sasakay ako ng LRT, sasakay ako ng bus, mag-jeep ako, magta-tricycle ako. Darating ako dito sa simbahan bago mag-alas 3. Umalis po kami ng bahay, alas 10. Sakay kami ng aming cute na sasakyan. Ngayon habang kami nasa daan, dapat yung cute na sasakyan, hindi ako ang may dala niyan eh. Dapat dala-dala yan ni Brother Charles. Kasi mas malayo yung kanyang pupuntahan kaysa sa akin. Pero habang ako nasa biyahe, hala, ang traffic. Tinitingnan ko yung oras ng biyahe ko pagdating ko dito. Alam nyo, nasa Cavite pa lang kami, palabas pa lang ng Cavitex. Kapag dulan ng sasakyan, ang dating ko dito halos alas 2. So sa isip-isip ko, kung ako'y magko-commute, anong oras ako makakarating sa simbahan? Baka wala ng tao. At saka palang darating yung IT. So sabi ko kay Brother Charles, mukhang kailangan nating mag-iba. Ha? So ang sabi niya sa akin, o sige, ikaw na magdala ng sasakyan. Ako na lang magko-commute. So naging iba yung pamamaraan. Naging iba yung pamamaraan. Sabi ko, oo, pasensya ka na ha. So, yun yung nangyari. At alam niyo, pagdating dito sa NLEX, hindi ko alam kung bakit napaka-traffic. Alas 2, nasa NLEX ako. Alas 3 ang pasok ko dito. Nananalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, paabutin mo po ako. Tapos maya-maya, ang bagal ng usad ng sasakyan. Yung tipong kung kailan ka nagmamadali at saka biglang magkakaaberya. Yung parang gusto mo na lang, lumipad na lang. Kasi wala kang choice, nandun ka na. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hawiin mo pong dinaraanan ko. At habang ako'y nananalangin, unti-unti, umuusad, hanggang sa makarating na ako sa bandang Malolos, 2:30. 2:30. Sabi ko, Lord, may 30 minutes pa para makaabot ako sa gawain. Tapos sabi ko, Lord, ikaw nang bahala dito. Hinarurot ko na yung sasakyan. Awa ng Diyos, dahil cute size, nakakalusot po ako dun sa mga truck, sa mga bus. Di ba na? Pagdating ko dito, sakto, di pa sila nagsisimula. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ayun, nakakatuwa. Sapagkat kahit sa mga simpleng pangyayari sa ating buhay, nakikita natin na laging may magandang pamamaraan ang Diyos. Focus on God's way for you. At pangatlo, mga kapatid, focus on God's perfect timing for you. Laging idadalangin sa Panginoon, Lord, sa panahong gusto mo, sa panahong itinakda mo, sa panahong kalooban mong mangyari. Yun po nawa
ang mangyari. Amen ba? God's perfect time. Trust God's timing. Sapagkat ang timing ng Panginoon laging perfect. Alam niyo, pag tayo lagi nagmamadali, naranasan niyo na po yan, yung lagi ka nagmamadali. Madalas may naiiwanan ka sa bahay. Pag tayo nagmamadali palagi, madalas maraming nangyayari na parang hindi maganda, marami ka naiiwan, hindi ka, paglabas mo ng bahay, hindi ka pa pala nakapagsuklay, yung lipstick mo hindi pantay, yung kilay mo hindi pantay. Pag tayo nagmamadali, maraming mga nangyayari na hindi rin maganda eh. Pero kapag tayo'y marunong magtiwala sa oras na itinakda ng Panginoon, maganda't the best yung kahihinatnan. Pasinin po ninyo yung mga kabataang masyadong nagmamadaling mag-asawa. Anong nangyayari? Napapariwara ang buhay. Bukod sa hindi marunong nang sumunod at makinig sa mga magulang, hindi rin marunong sumunod saan? Sa perfect timing ni Lord. Biruin niyo, 15 years old pa lang, gusto nang mag-asawa. Ay buti pa'y pusa na ito. Kaliit-liit, di ba ganyan lang siya. Na-enjoy niya lang yung buhay. Kung titingnan natin, parang di nakikinig. Nakikinig din. Mamaya makita natin yung pusa nananalangin. Laging magtiwala sa magandang oras, panahon at pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. Tapikin mo yung katabi-katabi. Huwag masyadong excited. Hindi naman masama na ikaw'y maging excited, na ikaw ay manabik. Pero, huwag masyado. Ibig sabihin, huwag maging yung nagmamadali palagi, na nakakalimutan mo nang i-enjoy ang buhay kasama si El Shaddai. Fix your eyes on Jesus. Number 1, fix on God's will for you. Number 2, fix on God's way for you. Number 3, focus your eyes on God's perfect timing for you. Laging may the best na time si Lord para sa atin. Kaya wag lagi nagmamadali. May kakilala ba kayo lagi nagmamadali? Papaalalahanan nyo. Sabi nyo, relax lang. Ha? Relax lang. Yung parang lagi may hinahabol. Relax lang. Relax lang palagi. Magtiwala sa plano ng Diyos. Nung huling punta ko po dito, sa pagkakaalala ko, hindi pa po yata kami kasal ni Brother Charles noon. Marcelo pa yung apelido ko noon. Pero kanina no ako ipakilala na Shanseno na, sabi ko, ang mga taga San Pedro, kilalang kilala yung amin pong apelido. Bakit? Sa ibang lugar po na aming napupuntahan, hindi na nila binabanggit yung aming apelido. Bakit? Hirap na hirap silang banggitin eh. Pero dito, alam niyo po yung aming apelido. Pero ito, alam niyo no, sa pagkakaalala ko, yung huling punta ko po nandito, sabi ko sa kanila, malapit na po kaming ikasal ni Brother Charles, yung time na yon. At sabi ko sa kanila, kung tayo'y magtitiwala sa magandang plano ng Diyos, talagang ibibigay ng Diyos sa atin yung panalangin natin sa panahong itinakda niya para sa atin. Kuminsan po may lumalapit sa akin at ang sabi ay ganito, Sister, paano kayong nagkakilala ni Brother Charles? Sabi ko, eto, nagpakamarites pa. Sabi ko, nung ako ay 20 years old, prayer ko sa Panginoon na ibigay niya ang the best na tao para sa akin. At actually, alam niyo, elementary pa lang. Turo sa amin nung aming elementary teacher, di ko makalimutan. Sabi niya, kahit bata pa lang kayo, kahit nag-aaral pa kayo, ipag-pray niyo na ngayon pa lang yung the best na taong ibibigay sa inyo ng Panginoon.
Kaya elementary pa lang ako, nagpe-pray na ako. Pero nung oras na iyon, ang focus ko sa pag-aaral. Kasi yun yung pangarap sa akin ng nanay at tatay ko, makapagtapos ako ng pag-aaral. Hanggang mag-college, sabi ng nanay at tatay ko, anak, huwag ka munang magbo-boyfriend. May the best na panahon si Lord para dyan. Kaya nung mag-college, first year, pagpasok sa room, may pumasok kahawig ni Coco Martin. Sabi ko, Lord, first day pa lang ng school, mukhang may tukso na agad. Baka mamaya, hindi ko masunod ang gusto ng nanay at tatay ko. Pero awa po ng Diyos, habang kami nag-aaral, we made each other as inspiration. Nag-inspirasyon namin ang isa't isa. Magkaibigan po kami nung kami mag-college. Nito pong kami po'y parehas na maging preacher. Sabi ng ating punong lingkod na si Brother Mike, mag-antay kayo ng 7 taon. Sabi namin, ang tagal naman. Yeah. Kung minsan pag inaantay mo yung best na date ni Lord, yung timing ni Lord, parang matatagalan ka eh. Pero dahil ang Diyos ang nagbibigay ng patience sa'yo, tutulungan ka niya. Alam niyo, naantay namin yung 7 years. Naging kami as boyfriend and girlfriend. Sabi ulit ng ating punong lingkod, bago kayo ikasal, mag-antay kayo ng another 7 years. Hala, pahaba ng pahaba. Patagal ng patagal. Yun po yung time, nag-pandemic. Yan na. Yun yung time, nahayo siya sa ibang lugar, sa ibang bansa. Nasa UAE siya, nasa Macau ako, nasa Malaysia ako, nasa ibang lugar siya. Alam niyo, di namin namamalayan yung paglipas ng panahon. Hanggang sa dumating yung time, wow, 14 years na kaming magkakilala. At nung 14 years na yon, yun na ang perfect timing ni Lord. Ikinasal po kaming dalawa, naging nasyansena na ang aking apelido. At ngayon po, sa darating na May 4, magto 2 years na kaming kasal. Ganyan eh. Pag tayo'y marunong magtiwala sa kalooban ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos, at sa panahong itinakda ng Diyos, magiging maligaya tayo sa ating buhay. At ang regalo ni Jesus, biyayang siksik, liglig at umaapaw pa ang patuloy nating tatamasahin mula sa Kanya. Sukdulan ang biyaya ni Yahweh El Shaddai. Muli sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sukdulan ang biyaya ni El Shaddai. Magtiwala tayo sa kalooban ng Diyos, pamamaraan ng Diyos, panahon na itinakda ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo na po tayong lahat, mga kapatid. At sa oras po na ito, patuloy nating awitan ng Panginoon at sama-sama nating tanggapin ang sukdulang biyaya ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na inihayag sa aming kalagitnaan. Ang iyong mga salita na nagbigay ng inspirasyon sa aming buhay. Lord, tulungan mo po kami na patuloy na mag-focus sa iyo lamang. Ituon namin ang aming paningin. Ituon namin ang aming paningin tanging sa iyo lamang. Patuloy kaming mag-focus sa iyong the best at magandang kalooban para sa amin. Patuloy kaming magtiwala sa iyong magandang pamamaraan para sa aming buhay. Patuloy kaming manalig at manampalataya na sa panahong itinakda mo, papangyarihin mo ang bawat aming mga dalangin, plano at pangarap sa aming buhay. Lord, your best will be done in our lives. Patuloy po na ang magandang plano at kalooban mo ang siyang laging masunod at maganap sa aming buhay. Sukdulan ang biyaya mo, Panginoon, at ang biyaya mo na ito patuloy naming tinatanggap mula sa iyo ngayong hapong ito. Hindi man po kami karapat-dapat
may kamalian kami, may kasalanan kami. Subalit patuloy mo pa rin ibinubuhos sa amin ang sukdulang biyaya mo. Kaya maraming maraming salamat po, O Diyos. Dapat pagkukulan ng hanggan at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kang walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy anniversary po and happy Easter. God bless us all. Praise the Lord. Purihin natin na malakas si Yahweh El Shaddai. At Sister Vicky, katatapos lang na magbahagi sa atin ng inspirational talk, ating kapatid, walang iba, Sister Emma May Marcelo Nasancieno. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. At nakasama natin ang ating kapatid, ka-prayer partner ni Yahweh El Shaddai. So mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga oras na ito, aking may kainanyahan, magsiupo muna tayo. At tayo dadako, Sister Vicky, sa pagbabahagi ng buhay na patotoo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Iniwan ko doon yung aking kopya. Pero doon po sa natatandaan ko, ang nakalista po ay si Sister Maria Elena Reyes. Naiwan ko po doon yung aking kopya. Kasi po sa program, akala ko po ay diretso na tayo sa ating tayo ay banal na misa. mamaya ipagpaliban na muna natin ang ating sharing portion. Ano nyo muna yan? Ipunin nyo muna at mamaya bibigyan natin yan ng pansin. At sa mga sandaling ito ay tayo ngayon ay magpe-prepara, Sister Apo. Vicky, sa ating pong pinakamataas na antas ng pagpupuri, pagsambat, paglilingkod kay Yahweh El Shaddai, Amen. ang banal na misa. Opo. Amen. At ang lingkod po na kanyang gagamitin sa ating pinakamataas na pagsamba, ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father Willie Lucas. Amen. Glory to God. Malakas sa papurit palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Amen.
Joseph Joaquin Bernardo, Biseng at Angel Carpio, Edna Santiago at pamilya, Maria Elena Reyes, Maring Santos at pamilya, Lucy Pangan, Bobby at Cora Bautista, Fernando at Arlene Orense. Pasasalamat pa rin po para sa nagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan na si Marcos Crisostomo, Aaron Ibardolaza, para sa natatanging kahilingan at espesyal na intensyon ni na Chelsea Ann Castro, Gabriel Ann Pahuyo, Maria Angelica Carpio, Katrina Carmela Goswico, para sa ganap na kagalingan at patuloy na pagbuti ng kalusugan ni na Senador Coronel, Artemio Carpio Jr., Grace Carpio, Artemio Carpio Sr., at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao nating mga kapatid na sina Donato, Marcosa,